Alam niyo sa totoo lang, siguro kayo 'no, may napapansin na rin at ako, napapansin ko rin ito, 'no, matagal na. Itong sa inner circle 'no, ni, BBM sa kanyang mga appointed cabinets 'no. Well, maganda nga at medyo natanggal na talaga, nawala na 'no, yung mga DDS appointees niya. Pero sa ngayon 'no, parang may nakikita ako, sa kanyang, ah, mismong mga cabinet and, appointees 'no, na parang mga Trojan horse, eh, 'no, kung susuriin natin at kung ating papansinin o mga Brutus and Cassius 'no, nung panahon ni Julius Caesar. Well, hindi naman natin sinasabi 'no, na literal na magbibigay sa kanya ng harm o ano pa man, pero, ah, in a lighter way 'no, parang sumisira 'no, sa kanyang administrasyon. Well, hopefully 'no, itong si, BBM, maging seryoso at mapanuri 'no, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ah, well, of course, meron siyang mga taong tinanggal 'no, na dapat sana ay nananatili sa puwesto pero parang nakinig siya 'no, sa ill advice ng, one of his closest cabinet members. Well, yung tinutukoy ko rito 'no, at, mga pagtatanong lang naman ito 'no. Unang-una si, John Vic Remulla 'no. So may mga katanungan ako sa kanya, eh, mga kapansin-pansin and, of course, alam ko 'no na kayo rin napapansin at napapatanong din kayo. So itong katanungan ko nung, una 'no, patungkol sa kanya, yung, pagmumura 'no ni Baste Duterte and of course, ang mayor kasi under 'yan sa supervision 'no ng, DILG. Yung paulit-ulit na pagmumura ni Baste laban kay, BBM. So hindi man lang niya na-reprimand itong tao na ito. Bakit? SILG ka, eh, 'no? Dapat nire-reprimand mo itong tao na ito, yung walang habas na pagmumura kay BBM. Tapos yung, paghahamon pa 'no ni Baste kay Torre. So tinawanan lang ito ni, John Vic Remulla. Bakit? Bakit tinawanan mo lang? Eh, seryoso 'yan, eh. So instead na, ah, bigyan niya ng pansin at, seryosong atensyon itong patungkol kay Baste at alam naman natin ang nangyari 'no, tinanggal sa puwesto si General Torre na isang masigasig, isang tapat, a man full of dignity 'no, na siya mismo yung humuli kay Kibuloy, humuli kay Duterte, na talagang masugid 'no, na sumusunod at nagpapatupad ng batas sa mga taong may kasalanan, sa mga taong may kaso. Si Torre 'yan. Pero, of all this, siya pa yung nagkaroon ng issue politically at sa minor issue na yon, eh, siya pa yung tinanggal sa puwesto. Ang medyo masakit lang, pinakinggan ito ni BBM, which is, ah, hindi maganda 'no, ang naging dating. So ang pangatlo at, kapansin-pansin 'no, karamihan sa atin alam natin 'to, yung mga big time criminals still at large 'no, katulad ni Atong Ang, ni Gerald Bantag. So ano bang ginagawa ng DILG rito at ng pamunuan ng PNP? So pababayaan na lang ba itong mga ito na hanggang ngayon ay hayahay pa rin ang mga buhay? Bakit wala siyang ginagawa? Mga katanungan yan, eh. So ang pang-apat, itong, ah, hayagan 'no, na sinabi niya patungkol dito sa standout na nangyari diyan sa Senate, na kaya siya nagpunta roon ay dahil para protektahan ang mga senador, gano'n din si Bato.
Just imagine, sa'yo mismo nang galing. Ayan si Bato, meron ng ICC arrest warrant yan. Internationally criminal yan. And yet, manggagaling ito sa sa bibig mo that you are protecting Bato. Hindi ba red flag yan? Dapat yung mga yan, no, yung mga pangyayari na yan, dapat i-analyze ng maigi ni BBM na kung talagang sa kanya pa rin, no, yung loyalty ng DILG, lalong-lalo na ang pinuno nito na si Secretary John Vic Remulla. Well, yung sa kapatid naman niya na si Boying, no, na ombudsman ngayon. Maraming presko nito no. Pero may katanungan din ako rito. Nung nagkaroon ng secret na arrest warrant si Bato de la Rosa last November, siya mismo, no, sinabi niya, inihayag niya na nakita niya mismo. Di ba kapag ka mga ganito, dapat sinisekreto ito, inililihim? Sapagkat kapag nalaman ito ng criminal, magkakaroon ka agad, no, ng tendency na magtago ito. At ganun nga yung ginawa ni Bato, di ba? For more than 5 months, nagtago siya. All because inanunsyo mismo ni Ombudsman Boying Remulla na nakita niya nga yung arrest warrant. So, yon, malaking katanungan sa akin yung bakit mo inanunsyo, sir? At ang pangalawa, na nakikita kong may katanungan ako at red flag na rin, no? December pa lang, nung pumutok, no, yung issue patungkol sa DPWH, flood control scam, nangako na siya na may mga makukulong na mga big time senators o politicians na link dito. Sir, December pa yung promise mo. Magkakalahating taon ng 2026 sa June. Nasa na po. Mukhang nananahimik na tayo. So, hopefully, no, itong si BBM, sir, alam mo, sa obserbasyon ko lang, mas safe ka kung si General Torre ay nasa pwesto pa rin. At kung itong si Trillanes ay i-appoint mo kapalit ni John Vic Remulla. So yun lang, kasi itong mga tao na ito, sir, talagang masugid ito, matatapang, mga may dignity, na talagang tapat sa'yo at hindi kayo iwanan ng mga to at gagawin nila yung trabaho nila nang naaayon sa saligang batas.